Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa dami ng mga nangyayari ngayon, sigurado ka bang tama ang lahat ng naririnig at nababasa mo? Bago ka mag-react o mag-share, think ka muna! Ang Think Ka Muna Pilipinas ay isang media and information literacy advocacy campaign ng MediaQuest kasama ang KBP at ang himpilang ito na nagpapaalala sa atin na mag-pause, mag-isip-isip at kumilos ng may alam. Dahil ang goal, isang mas informed, listo at responsableng Pilipinas. Think Ka Muna Pilipinas! Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Isang malaking karangalan para sa ang inyong kawal production ng Media and Civil Affairs Group, Civil Military Operations Command, Armed Forces of the Philippines, na makatanggap ng Anak TV Seal Award, headed by President Elvira Yap Go. Isang parangal na binibigay sa mga programa sa telebisyon at online shows na may mataas na kalidad at itinuturing na angkop, ligtas at sensitibo para sa mga bata at pamilyang Pilipino. Kami ay patuloy na magiging ehemplo sa mga kabataan. Sisikapin po naming makapaghatid ng makabuluhang kwento kung papaano isinasabuhay ng Sandatang Lakas ng Pilipinas ang misyon nitong protektahan ang bawat mamamayang Pilipino at panatilihing ligtas ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Maraming salamat po. To God be all the glory. Kami ang inyong kawal. Kami ang inyong kawal. Ngayong Sabado sa ang inyong kawal, sa ating pagdiriwang ng 70 taong anibersaryo ng Sandatang Lakas ng Pilipinas, ating tunghayan ang taos-pusong serbisyo ng mga kasundaluhan para sa minamahal na bayan. Ito ay sa pangunguna ng itinuturing na ama ng Sandatang Lakas ng Pilipinas, walang iba kundi si General Romeo S. Browner Jr., gayon din ng mga pinuno ng tatlo nitong sangay, ang Philippine Army, Philippine Air Force, at Philippine Navy. Ating masasaksiyan na sa kabila ng hindi mabilang na mga pagsubok, pinatunayan ng ating mga magigiting na kawal na sila ay laging kaagapay at patuloy na gagabay mula noon hanggang ngayon at sa susunod pang mga taon. Lahat ng yan sa ang inyong kawal. Sabado, alas 8 ng gabi sa UNTV, your public service channel. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga maiinit na balita, pupulsuhan sa Pulso at Balita, hosted by Nick Lipana Echevarria, tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito sa DWDD Armed Forces Radio, boses ng Kawal Pilipino. Oras, 15 minuto makalipas ang ganap na ika-6 ng umaga. Pulso at Balita. Join me in this noblest of causes and we will succeed. Ang mga pangyayari ngayon, pag-uusapan,
Diringgin ang pulso ng mamamayan sa mga pangunahing balita upang ipabatid sa mga kinauukulan. Pulso at balita dito sa DWDD. Pulso at balita. Araw tayo ngayon ng Webes. Ika-18 tayo dito sa buwan ng Disyembre taon 2025. Welcome dito sa ating pang-Webes na edisyon ng palatuntunan ng Pulso at Balita live na sumasayang papawid mula rito sa studio ng DWDD Armed Forces Radio Boses ng Kawal Pilipino. Dito mismo sa loob ng Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City. Pulso at balita. Lunes hanggang Biyernes, nagkakatipunod tayo sa ating 2 oras na paghatid ng mga pinakasariwa, pinakatampok, pinakamas detalyadong pagbabalita. Dito lamang po yan sa ating Pulso at Balita. Katulad po ng dati, nakatuto kami, hindi ko kami bumibitiw sa bawat takbang na ginagawa ng ating gobyerno, katuwang ating Armed Forces of the Philippines upang matira ng tulong ang bawat mamamayang Pilipino, partikular rin yung mga nasa malalayang lugar upang sama-sama po natin mapagtagumpayan ang lahat ng mga hamon na ating pinagdadaanan. Magandang umaga, Kawal. Ako si Nick Lipana Echevarria. Pulso at balita. Sa ating mga katropa, maaga nakatutok sa umaga ito ng Webes, Jonathan Echevarria ng Bantog, San Miguel, Bulacan. Magandang umaga daw po sa araw ng Webes sa mga maaga nakikinig at nanonood dito sa ating Pulso at Balita. And ang mga balita na inyong mapapakinggan dito sa ating Pulso at Balita sa bayan po yan, na mapapakinggan din sa DWDP 106.9 Tropang Pinoy FM. Good morning po ang kanilang bati sa ating mga katropa dito sa Armed Forces of the Philippines. Pulso at balita. Agad doon natin nakuha ng detalye natin mga pangunay tampok ng mga balita dito sa unang bahagi ng unang 1 oras ng 2 oras na magiging kabuuan ng ating Pulso at Balita. Mga balita mula po sa ating Armed Forces of the Philippines maging sa Philippine National Police. Patungkol po ito sa katatagan at kaunlaran ng bansang Pilipinas. Si Ron Angeles ang gigiya sa ating 2 oras na balitaan. Pulso at balita. Detalye na ating bitbit ng mga balitang Kawal, aarangkada na. Sa atin ang mga pambungad na balitang Kawal ngayon pong umagang ito ng Webes dito sa ating Pulso at Balita. Matagumpay na nagtapos ang Philippine Marine Corps exercise na Archipelagic Ready Marine Allied Sovereign o itong ARMAS Exercise Patrol. Isinagawa ang pinakabago at gagawing flagship international patrolling event ng Philippine Marines sa Fort Marine Brigade sa Burgos, Ilocos Norte. Layunin po ng ARMAS Patrol Exercise na ipakita at palakasin ang kakayahan kung paano ginagawa ng Philippine Marines ang maritime at archipelagic defense. Dinalo nito ng mahigit sa 100 mga miyembro ng Philippine Marines. Tampok ko sa pagsasanay ang amphibious and maritime operations, land navigation, combat skills at critical decision making sa harap ng matinding pressure sa ano'y makatotohanang senaryo. Plano ng Philippine Marines o plano ng Philippine Marine Corps ang naturang pagsasanay na buksan sa mga kaalyado nitong pwersa sa ibang mga bansa. Pulso at balita. Samantala, bahagi po ng ating bitbit ng mga balitang Kawal, umaabot naman sa halos 40 milyong pisong halagaan ng mga smuggled na sigarilyo ang nakumpiska ng Western Mindanao Naval Command sa 3 magkakahiwalay na operasyon sa karagatan ng Basilan at Zamboanga City sa buwang ito. Unang nasabat ng mga tropa ng Western Mindanao Naval Command nitong December 9 ang isang bangkang de motor sa isang isla sa Basilan, lulan ang mga illegal na sigarilyo na nagkakahalaga ng mahigit 7 milyong piso. Dahil naman sa kawalan ng navigational lights, hinarang nila ang isang Jungkong type vessel dyan sa Recodo, Zamboanga City nitong December 12. Matapos ang sinagawang inspection, bumulaga sa mga tauhan ng WN o WMNC ang 3 milyong pisong halaga ng mga undocumented na kahong-kahong mga sigarilyo. Sunod na nasabat nitong December 14 ng isang bangkang pangisda malapit niya sa Tolonpisa Island
Diyan pa rin sa lalawigan ng Basilan na may kargang 500 mga master cases ng iba't ibang mga foreign brand na sigarilyo na nagkakahalaga naman ng halos 30 milyong piso. Pulso at balita. Patuloy tayo sa ating bitbit na mga balita. Dito pa rin po sa ating mga balitang kawal na itinatampok ngayon pong umaga. Samantala, mainit ho na tinanggap at binigyan ng arrival honor ng mga opisyal, enlisted personnel at civilian human resource ng Western Mindanao Command ang kanilang bagong promote na commander na si Lieutenant General Donald Gumiran. Ito ay bilang pagpapakita ng kanilang respeto at pagkilala sa newly promoted Commanding General ng West Mincom. Ipinapakita rin ng seremonya ang kanilang pagkakaisa, disiplina at profesionalismo. Samantala ho, muli naman tiniyaka ng West Mincom community ang kanilang buong suporta sa liderato at misyon ng command na protektahan at isulong ang kapakanan ng taong bayan at siguraduhin na ang pangmatagalang kapayapaan dyan po naman sa area ng Western Mindanao. Pulso at balita. Mga katropa, bahagi pa ng ating bitbit na mga balitang kawal. Samantala ho naman, nagsagawa ang mga tropa ng Western Naval Command sa pamamagitan po ng kanilang Naval Air Operating Squadron West ng shoebox gift giving activity dyan po naman sa lalawigan ng Palawan. Ang gift giving activity ay para sa mga orphan children na nasa pangalaga ng bahay ni Nanay Magdalena Estarase dyan sa Puerto Princesa. Ito ay para magatid ng kasiyahan, pag-asa at maipadama na rin sa mga bata ang kanilang importansya at ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Laman ng mga shoebox na ipinamahagi ang mga personalized gifts tulad po ng mga laruan, mga hygiene kits at mga holiday treats. Ayon sa Western Naval Command, simbolo ang bawat shoebox ng kanilang generosity at camaraderie ngayong pong Christmas season. Sa ginawang gift giving, nakihalubilo din ng mga sundalo sa mga orphan children na labis yung nagpasaya sa mga bata. Pulso at balita. Bagi pa natin bitbit na mga balita, mga katropa, hindi naman tumitigil ang Joint Task Force Sinaya sa pagsasagawa ng maritime operations sa Silangang Mindanao. Kaakibat po ang gift giving at sea activities. Sako po ng patuloy na pagpapatrolya ang mga pangunahing maritime area sa loob ng Davao Gulf, kabilang ang baybayin dagat ng Island Garden City of Samal at Tagum City sa Davao del Norte, pati ang Mabini at Pantukan dyan sa Davao de Oro. Ang aktibidad ay bahagi ho ng walang humpay na pagsisikap ng Joint Task Force Sinaya na bantayan po ang ating teritoryo, palakasin ang maritime domain awareness at pigilan po ang mga illegal na aktibidad sa kanilang mga nasasakupan. Kasabay ng patrol mission na maagi rin sila ng nasa 50 na mga food packs sa mga mangisdang nakakasalubong sa laot, alinsunod ito sa panahon ng Kapaskuhan. Pulso at balita. Bahagi po ng ating bitbit na mga balitang kawal, nagpahayag naman ng pagdududa ang Armed Forces of the Philippines kaugnay sa ulat na nagsanay sa Pilipinas ang mag-amang suspect sa madugong pamamaril sa Bondi Beach dyan sa Australia. Paliwanag po ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, wala ng kakayahan para magsanay sa large-scale attack ang mga terorista sa bansa dahil po naman sa leadership vacuum. Dagdag pa ni Colonel Padilla, nasa 50 na lamang sa ngayon ang bilang ng mga watak-watak na natitirang miyembro pa ng lokal na teroristang grupo. Tinukoy din ni Colonel Padilla na halos 1 buwan lang anya na tumigil dito sa Pilipinas ang mag-amang sospek. Blanco din ang AFP kung ano ang ginawa ng 2 sospek sa Davao bilang huling destinasyon sa bansa, gayong maayos ang peace and security doon. Pulso at balita. Tuloy tayo sa atin ng bitbit na mga balita. Samantala mga katropa, inihayag naman ng Armed Forces of the Philippines na tutulong ito sa Philippine Coast Guard na protektahan ang mga mangisda sa West Philippine Sea. Pahayag ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Dagdag pa ng opisyal, ipagpapatuloy din ng militar
ang pakikipag-ugnayan sa mga bansang kapareho ang pananaw at sumusuporta sa paninindigan ng Maynila sa West Philippine Sea. Kilala din bilang Sabina Shoal, matatagpuan ang Escoda Shoal ay migit kumulang sa 75 nautical miles o mga 140 kilometers mula dyan sa Palawan. Pulso at balita. Mga balitang kawal pa rin, ipinahayag po ng Armed Forces of the Philippines na walang indikasyon na ang mga armadong sangkot sa madugong pamamaril sa Bondi Beach sa Australia ay dito sa Pilipinas nagsanay kasama ng mga grupong terorista habang bumibisita sa bansa. Nauna nang kinumpirma ng Bureau of Immigration na mga suspect ay nanatili sa Pilipinas ng 28 araw nitong nakalipas na buwan. Pumasok sa bansa sa pamamagitan po ng Maynila bago nagtungo sa Davao City. Sinabi ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad na hindi maaaring makumpleto ang pagsasanay para sa layunin pong militar sa loob lamang ng 30 araw. Ayon kay Trinidad, ang mas nakatatandang suspect na napatay ng mga responding police ay umano'y miyembro ng isang gun club. Pulso at balita. Dire-diretso tayo dito sa ating bitbit na mga balitang kawal. Samantala, bumaba na sa humigit kumulang 50 ang bilang ng mga miyembro ng lokal na grupong terorista sa bansa mula sa orihinal na 1,257 siyam na taon na ang nakalilipas. Iniugnay ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla ang pagbaba sa tuloy-tuloy na mga operasyong pangseguridad, mapagsisikaw po sa peace building at ang matibay na pakikipag-ugnay sa mga komunidad. Sinabi rin niya na 28 mga high-value individuals, kabilang ang 10 emir o mga leader po ng local terrorist group, ang kanilang na-neutralisa sa pamamagitan po ng mga armadong engkwentro. Nagresulta po ito sa malaking pagbuti ng panloob na seguridad ng bansa, partikular sa Mindanao kung saan po pangunahing nakabase ang mga local terrorist group. Dinagdag pa ni Colonel Padilla na wala nang naitatalang mga aktibidad pa ng mga pagsasanaya ng mga international terroristang grupo, pakangalap po ng mga kasapi o recruitment o kaya naman malalaking mga pag-atake ng mga lokal na terorista mula pa noong 2016. Pulso at balita. Lagi po ng ating mga nakapilang balitang kawal. Samantala ibinasura ng Western Mindanao Command ang idineklarang unilateral ceasefire ng Communist Party of the Philippines. Ayon kay Western Mindanao Command Chief Lieutenant General Donald Gumiran, ang 4 na araw na ceasefire na nakatakda para sa Pasko at Bagong Taon ay hindi nagbabago sa sitwasyon ng seguridad sa mga lugar. Inanunsyo ng Central Committee ng Communist Party of the Philippines o CPP ang ceasefire nitong Lunes na ipatutupad mula December 25 hanggang December 26 at mula Disyembre 31 hanggang Enero ng taong 2026. Samantala, nanawagan naman si Gumiran sa mga natitirang kasapi ng New People's Army na sumuko na at samantalahin sa halip ang mga programa ng pamahalaan para sa reintegration. Pulso at balita. Pagi pa ng ating bitbit na mga balitang kawal, iniulat naman ng mga tropa ng 9th Infantry Division na nakarecover ho ang mga pulis at mga tropa ng militar. Pinagsanin po itong operasyon ng mga militar at ng mga kapulisan ng isang armas ng New People's Army o isang taguan po, yung imbakan ng armas ng New People's Army na naglalaman po ng mga matataas na kalibre ng armas dyan sa Labo, Camarines Norte. Sinabi ni 9th ID spokesperson Major Frank Roldan na kabilang sa mga nasamsam na armas ang 26 na M14 rifles, mga balat M14 at M16 magazines. Dagdag pa nito, itinatago ng mga rebelding NPA ang kanilang mga armas dahil sa matinding kakulangan ng kanilang mga miyembro. Sa hiwalay na ugnayan, tiniyako ni 9th ID Commander Major General Alwin Almase sa mga Bicolanong kampanya ng Naturang Division laban po sa mga terorismo sa Bicol Region. Pulso at balita. Samantala mga katropa, ilan po sa ating bitbit na mga balita nagtagumpay sa pamamagitan po ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang commander po ng More Islamic Liberation Front sa Maguindanao del Sur ang militar. Ito yung
aayos po doon sa mga rido. Ayon po kay 601st Infantry Brigade, Brigadier General Edgar Cato, pumayag ang magkaaway na pamilya na itigil ho ang karahasan at ayusin ang kanilang alitan sa teritoryo at personal na sigalot sa pamagitan po ng diplomasya sa bayan ng Ampatuan. Kinilala ho ang mga commander na sina Maki Dumpao at Dato Bax Sangki Kindo na nagsumiti ng siyam na high-powered firearms o nagsuko. Uli hong nagkasagupa ang magkalabang pamilya noong Disyembre 10 sa barangay Timbangan, Sharif, Agwak. Pulso at balita. Mga pahabol po natin balita dito pa rin sa ating mga balitang kawal. Lumahok naman ito hong si Philippine Air Force Vice Commander Major General Pablo Rustria Jr. sa 3rd Philippine Air Force Japan Air Self-Defense Force Air Staff Talks na ginanap dyan sa Tokyo, Japan. Tinalakay po sa naturang pagtitipon ng kasalukuyang kalagayan na pangseguridad kung saan naripaso ang status ng mga kooperatibong aktibidad na napagkasunduan ng pong nakalipas na pagpupulong. Pinag-usapan din ng parehong panig ang mga minungkahing aktibidad para sa 2026 sa 2027, kabilang ang mga key leader engagement, international student exchange initiatives at subject matter expert exchanges. Patapos ang pagpupulong, nagbigay ng courtesy call ang delegasyon ng Philippine Air Force kay JASDF Chief of Staff General Morita Takehiro. Pulso at balita. Samantala ho, humahabol po natin mga balitang kawal. Matagumpay na naisagawa ang First Regional Friends Rescued Summit 2025 sa Pavilion Hall ng Provincial Government Complex sa Barangay Dao, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Naisakatuparan po ito sa pamamagitan ng 1102nd Infantry Brigade sa ilalim ng 1st Infantry Division. Dinaluhan ang summit ng mga Friends Rescued mula sa mga lalawigan ng Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte. Pinatatag ang tagumpay ng aktibidad sa suporta ng Provincial Government ng Zamboanga del Sur bilang host province ng kauna-unahang Regional Friends Rescued Summit dyan sa Zamboanga Peninsula. Ipinakita ho ng partisipasyon ng pamalang panlalawigan ang napakahalagang papel ng lokal na pamumuno sa pagtataguyod ng peace building initiative. Pulso at balita. Yan po ang unang salbo natin bit-bit na mga balita dito sa unang bagi na unang 1 oras ng 2 oras na magiging kabuuan ng ating balitaan dito sa Pulso at Balita. Babalik kami ni Ron Angeles para po sa mga mas malalaki pang balita ngayong pong umagang ito ng Webes. Sandali lang po, meron kaming ilang mga paalala. Ito ang DWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWD Facebook page. Ito ang DWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Balik tayo agad sa ating Pulso at Balita. 6:38 ang ating oras para sa ating bit-bit ng mga malalaking balita ngayong umaga na tinututukan po, tinaantabayan na natin mga katropa sina Cesar Montana, Legal Sarmiento at good morning and more power ang kanyang pong mensahe sa ating Pulso at Balita. And of course si Nelson Ianto de Vera, magandang umaga daw po sa ating AFP Radio DWD at sa atin po from San Vicente, Camarines Norte.
ang Armor of God, Ariel B. Ramos, andyan. Bumabati na rin po ng magandang umaga sa ating mga katropa sa kanyang maagang pagtutok dito sa ating pulso at balita. Mamaya po yan, Webes, alas 11 hanggang alas 12. Pakinggan po ninyo ang Armor of God ni Ariel Ramos. Hello, Pap. Si Benjamin nandyan nakatutok na rin. And Romeo Unyo Ison Layog ng Bantog, San Miguel, Bulacan. Good morning din ang kanyang bati sa ating po mga katropa dito sa patuloy na pag-usad ng ating pulso at balita. Dako na po natin ang ating bit-bit na mga malalaking balita sa magang ito ng Webes. Pulso at balita. Sa atin ng bit-bit na mga malalaking balita sa magang ito ng Webes, yun hong ulat na ang Pilipinas ay ginagawang training hotspot ng mga teroristang ISIS, itinanggi ni PBBM. Pulso at balita. Bagi po natin bit-bit ng mga malalaking balita sa umagang ito ng Webes. Dito pa rin sa ating patuloy na pag-usad na ating pulso at balita. Ito hong si Atong Ang at 30 pang iba nakatakda daw arestuhin ng DILG. Pulso at balita. Ilan po sa ating bit-bit na mga balita ngayon pong umaga. Si PBBM inatasan noong Philippine National Police na tiyakin ang seguridad ngayong panahon ng Kapaskuhan. Pulso at balita. Samantala mga katropa, bagi pa na ating bit-bit na mga balita ngayon pong umaga, yun noong 2026 budget, tatapusin daw. Ipinangako ho na tatapusin ng BICAM. Pulso at balita. Malalaking balita po sa bagong ito ng ating pulso at balita. Simula ho Disyembre 24, sisimula na ng DPWH ang pagbabakbak para ho sa rehabilitasyon ng EDSA. Pulso at balita. Mga malalaking balita pa rin ako dito sa ating pulso at balita. Dagdag pasayo para sa TNBS sa December 19, ipinagpaliban muna ng LTFRB. Pulso at balita. Pagbabantay po sa mga turista ngayon pong holiday season, ihigpitan na rin ng Philippine National Police. Pulso at balita. Yung lisensya ho ng driver na nambatok sa mag-amang nagtutulak ng kariton, sinuspindi ng LTO sa loob ng 90 araw. Ito yung kapatid ni Pokwang. Pulso at balita. Bagay po na ating bit-bit na mga malalaking balita dito sa ating patuloy na pag-usad pa ng ating pulso at balita ngayon pong umagang ito ng Huwebes. Samantala naman, yun hong mga lokal na teroristang grupo dito sa o yung mag-amang suspect ko ng madugong pamamaril dyan po naman sa Australia, kung saan ho nasa 15 yung inuulat na nasawi. Itinanggi ho o hindi ho kumbinsido ang AFP na dito sa Pilipinas nagsanay. Pulso at balita. Ilan po sa ating bit-bit na mga malalaking balita ngayon pong umaga. Ang Armed Forces of the Philippines ipinahayag ho na matagal na binibigyan ng suporta ng Philippine Navy ang mga Pilipinong mangingisda. Bago pa man po atasan ng Pangulo ang Philippine Coast Guard na proteksyonan ang mga mangingisda. Pulso at balita. Bagi po natin bit-bit ng mga malalaking balita ngayon pong umaga, alas 6:43 ang ating pong oras. Ang DOTR at GCash inilunsad ang scan to pay via QR pambayad po sa EDSA busway.
Yan ang ating bit-bit na mga malalaking balita ngayon pong umaga dito sa ating patuloy na pag-usad ng ating pulso at balita. Ang mga detalye niyan aarangkada na. Alas 6:44 ang ating oras dito sa ating patuloy na pag-usad ng pulso at balita. Sa bagay ito, bit-bit namin ang mga malalaking balita. Milyon-milyong mga commuters ng EDSA busway ang pwede nang magbayad ng pamasahe gamit ang GCash matapos opisyal na ilunsad ang Scan to Pay feature katuwang ang Department of Transportation o DOTR noong pong Disyembre 17 dyan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o dyan po sa PITX. Bukod doon sa DOTR, nakiisa rin ang Bangko Sentral ng Pilipinas, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, Metro Mega Manila Consortium Transport Corporation at itong Mega Manila Consortium Corporation. Nilalayon po ng gobyerno at ng GCash na mapagaan ang biyahe ng bawat Pilipino sa pamamagitan po ng cashless payment system na isang alternatibong pamamaraan para mabayaran ang pamasahe ng mga commuter. Ayon po kay GCash for Business Head Jong Layug, ikinagagalak nilang makasama ang DOTR sa pagpapadali ng sistema sa EDSA busway. Ayon pa kay Layug, sa pamamagitan po ng GCash Scan to Pay, makapagbabayad na ang mga commuters ng mabilis, direkta at wala hong abala pagdating sa suklian. Dagdag pa nito, hangad nilang mas maging magaan at komportable ang bawat biyahe ng bawat Pilipino. Nabatid doon na mayroong 226 na mga bus ang nalagyan na ng Scan to Pay feature at inaasahan pong darami pa ang mga ito sa darating na mga buwan. Para mabayaran ang pamasahe, kinakailangan lamang i-scan ng isang commuter ang QR code sa second pay device pagpasok po nito ng bus. Inaasahan mo na makikinabang ang milyon-milyong mga commuter sa Scan to Pay. Ayon sa DOTR, mahigit 63 milyon na mga pasahero ang bumibiyahe gamit po ang EDSA busway nitong nagdaang taon. Bahagi ang Scan to Pay ng mas malawak na strategy ng GCash para gawing mas makabago ang sistema ng pampublikong transportasyon sa Pilipinas. Kasunod doon ang inilunsad din na cashless payment sa Metro Rail Transit Line 3 nitong nagdaang buwan ng Hulyo. Inaanyayahan po ng GCash sa mga commuter na gamitin ang kanilang app sa pagbabayad ng pamasahe upang mapadali ang kanilang biyahe, lalo na ngayong Kapaskuhan na dumadagsaw naman ang mga nagsisipag biyahe. Pulso at balita. Alas 6:47 ang ating oras dito sa ating patuloy na pag-usad pa ng pulso at balita, mga katropa. Pinalagaan ng Palasyo ng Malacanang ang pagsasalarawan po sa Pilipinas ng ilang foreign media na isang ISIS training hotspot o terror hotspot. Itong ating bansa. Ito ay kasunod na mga ulat na galing dito sa bansa ang mag-amang gunman dyan sa Bondi Beach. Ang massacre dyan sa bansang Australia bago ang ginawang mass shooting doon kung saan umaabot sa 15 katao ang iniulat po na nasawi. Ano kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kinontra ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang naturang mga pahayag at inilarawan noon na isa itong misleading characterization ng Pilipinas bilang ISIS training hotspot. Ayon kay Castro, base sa pahayag ng National Security Council o NSC, wala hong balidong ulat o kumpirmasyon na ang mag-amang namaril sa Bondi Beach ay nag-training dito sa Pilipinas. Sa kabila po nito, patuloy aniyang bine-verify naman ng National Security Council ang naturang mga impormasyon, bagamat wala hong anumang ebidensya ang magtuturo na ang Pilipinas ay ginagamit para po naman sa mga terrorist training. Simula o aniya noong 2017, Marawi Siege nalansag na ng mga otoridad ng ISIS-affiliated groups dito sa bansa at sinuportan rin ito base sa assessment ng United Nations at ng US government. Sinabi pa ni Castro na inatasan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
ang Anti-Terrorism Council at iba pang mga otoridad sa bansa na maging mapagmatsyag at maging alerto sa paligid laban sa anumang terror activities at patuloy ho na makipag-ugnayan sa iba't ibang mga kaalyado nating bansa. Umapela din si PBBM sa mga dayuhang mamamahayag na maging mapanuri at maingat, responsable sa pagbabalita lalo na kung makakaapekto ang mga impormasyon nila sa integridad at imahe ng bansang Pilipinas. Pulso at balita. Maging atin ng Armed Forces of the Philippines hindi ho kumbinsido dun ho sa ulat na yan na yung dalawang mag-amang suspect ho na yan dun ho sa malagim na pagmasakera dyan sa isang beach sa Australia ay nagsanay ho dito sa Pilipinas kasi nga watak-watak na ho mula ho sa 1,200 na dating miyembro noon o bilang ho nitong mga lokal na teroristang grupo dito sa ating bansa, partikular dyan po sa Mindanao. Sa ngayon po ayon sa ulat o bagong datos ng AFP, nasa 50 na lamang ho yung natitirang mga miyembro nito, watak-watak pa at wala na ho suporta dito sa mga komunidad. Kaya ho imposible na ang mga ito ay makapagsagawa pa ng mga ganyang uri ng pagsasanay o yung mga large scale ho na pagsasanay ho nitong mga terror group na ito. Ang bilis nga ho, kita nyo nagsusukuan na ho yung mga lokal na mga terorista rito sa ating bansa. Yung mga leader ho nila, kumbaga ilan ho, nasa 20 yata yung mga tinagurian nila mga emir o yung tinuturing ho na leader nitong mga lokal na teroristang ito dyan ho sa Mindanao ang na-neutralize na ho ng ating Armed Forces of the Philippines. Kaya ho imposible ayon ho sa ating AFP na makapagsanay na dito ho nagsanay sa bansa dito sa Pilipinas. So, yung dalawang o yun hong suspect na mag-amang yan kung saan napatay yung matanda yung ama dun ho sa naturang insidenteng yan. Pulso at balita. Tama naman ho yung panawagan ng ating presidente sa mga foreign media na kung pwede mag-ingat naman ho tayo na maging responsable tayo dun ho sa ating ginagawang mga pag-ulat kasi yun nung ulat na yan po pwede yung maka-apekto yan dito sa turismo ng bansang Pilipinas. Pulso at balita. Mga balita pa dito sa atin ng Pulso at Balita, malalaking balita pa rin ang aming pong dala-dala. Tinututukan na rin yan natin ng katropang si Elvira Castro mula dyan sa New York City, dyan po naman sa Estados Unidos. Samantala po naman, inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga bagong promote na general ng Philippine National Police o PNP na paigtingin pa ang mataas na seguridad ng pagbabantay ngayon po namang panahon ng Kapaskuhan. Ito ay para sa kaligtasan na rin ng mga mamamayan ngayong Yuletide season. Sa ginanap po na oath-taking ceremony dyan sa Malacanang, sinabi nito na dapat itong masiguro na may sapat na presensya ng pulisya sa mga kalsada, pampublikong lugar, transport hub at sa mga komunidad kung saan nagtipon-tipon po o nagtitipon-tipon ang mga pamilya. Sa mensahe ho ni PBBM sa mga bagong promote na mga general, iginiit nito na mahalagang matiyak ang pagiging matatag o panatago ng kapaligiran para tunay ho na maramdaman ang saya ng Kapaskuhan, may pagkakaisa at tunay po na ligaya. May 44 ho na mga bagong 1-star rank, bagong promote bilang mga 1-star general at 6 po na mga bagong 2-star general ng PNP ang pinanumpa ng Pangulo dyan sa Malacanang. Mahigit sa 100,000 pulis ang itatalaga naman sa buong bansa para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino sa gitna ng pagdiriwang ng panahon ng Kapaskuhan at bagong taon. Mas mataas ang nasabing bilang kumpara noong nagdaang taon na mayroong 60,000 na mga PNP personnel ang kanilang i-deploy. Pulso at balita. Malaking factor ho kasi para sa pagpapatatag po ng peace and order sa bansa yung police visibility. Kapag nandiriyan, nakikita ho ng mga tao na mayroong police sa kanilang paligid, lalo na dun sa mga matataong lugar ng mga dinarayo. Let's say dun sa mga transportation hub o kaya po naman sa mga simbahan, sa mga park, sa paligid po ng mga mall. Ang tao nagiging panatago sa kanilang ho naman
lalakbay, ano? And of course, yun hong mga ilang masasamang elemento, nagkakaroon po yan ng nagdadalawang isip sila na gumawa ho ng masasamang aktibidad kasi nakikita nila may mga pulis sa paligid. Pulso at balita. Bago pa man ho ang ibinigay na kautusan ito ng ating presidente, nauna na ho na ang Philippine National Police nagbigay ho ng katiyakan na kanila hong babantayang maigi. Ito hong mga matataong lugar ngayong pong panahon ng Kapaskuhan, titiyakin po na ang bawat Pilipino makapagdidiwang po ng matiwasay at ligtas ho sa anumang mga kapahamakan mula sa mga masasamang elemento na sa pamamagitan po na kanilang i-deploy ng mga tauhan nationwide. Meron ding mga tawag dito, yung mga complaint desk center. Siyempre, ang ating mga kapulisan naka-alerto, maging ang ating Armed Forces of the Philippines, andi rin suportado ang ating Philippine National Police sa pagpapanatili ng peace and security sa hindi lamang ho sa panahon nitong Kapaskuhan at bagong taon, kundi sa tuloy-tuloy ho natin. Sa tuloy-tuloy ho na pag-usad ng ating po namang kinabukasan. Pulso at balita. Lagi po natin bit-bit na mga balita ngayon pong umaga dito sa atin ng patuloy na pag-usad pa ng ating pulso at balita. Tuesday o Thursday edition po tayo ngayong umaga. Samantala ho para sa ating mga motorista, lalo na ho ngayong panahon ng Kapaskuhan, ito ang isang mahalagang paalala. Ipinaabot to ng DPWH na simula ho December 24, uumpisahan na ho ang gagawing rehabilitasyon dito sa EDSA. Naku, mahigpit to ang tagubilin ni Secretary Vince Dizon ng DPWH. Mukhang wala silang magiging New Year's break dito sa mga taga-DPWH. Magdo-double time ho sila sa kanilang gagawing rehabilitasyon dito sa EDSA. So ano ito? Bakbakan ito ng mga kalsada dyan sa EDSA. Ipinahid po ng Department of Public Works and Highways o DPWH at ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na sisimula na rin o masisimula na sa wakas ang matagal nang naantalang rehabilitasyon ng Epifanio de los Santos Avenue o itong kahabaan ng EDSA simula po December 24. Sa isang joint press conference, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na sasamantalayin nila ang 2 linggong holiday break upang simulan ang naturang major road works at target to nila na matapos ang proyekto sa loob ng 8 buwan lamang mula ho sa orihinal na 2 buwang o sa orihinal ho na 2 buwang plano. 2 taon. Yung original ho na plano nito, 2 taon. O ngayon sa loob ng 8 buwan, tatapusin ho yan ng DPWH. Tama-tama naman ho yung kanilang gagawin pagsisimula. December 24, Christmas break. At least yung mga tao, hindi ganun kabisi na sa mga probinsya. Kaya lang, pagtapos ho nung kanilang, Christmas break, ayan na. Dapat meron ho tayong malinaw na rerouting plan dyan sa gagawin ho na pagsisimula ng rehabilitasyon nito hong ating EDSA. At dapat coordinated dyan dun ho sa mga local government units about patungkol doon sa mga connecting roads dito sa mga LGU sa kahabaan po ng EDSA sa panahong ito ay nire-rehabilitate. Nabati doon na ang unang 4 na buwan ay sasaklaw sa kahabaan mula sa Rojas Boulevard hanggang EDSA Orense, habang ang natitira pa namang 4 na buwan ay nakapokus sa iba pang bahagi po ng EDSA. Sinabi ng DPWH na sa ilalim po ng lumang plano, ang proyekto ay tinatayang nagkakahalaga ng 17 billion pesos at kinasasangkutan ng full reblocking at overlay gamit ang tradisyonal na asfalto. Samantala, sa nirebesang plano, ang proyekto bumabaho sa 6 billion pesos na lamang na nagresulta sa 11 billion pesos na savings. Sa halip umanong magsagawa ng reblocking sa buong highway, ilang piling bahagi na lamang nito ang i-reblock. Gamit din umano nila gagamit din umano sila ng stone mastic asphalt o SMA na mas bago at mas matibay na uri ng asphalt technology. Sisimulan umano ang phase 1 ng proyekto ganap na alas 11 ng gabi
ng December 24, 2025. Magkakaroon sila ng 24-hour na construction works. 24 oras po ito na trabaho na magpapatuloy hanggang alas 5 po ng umaga ng Enero 5, 2026. Matapos naman ang holiday break, ang road works ay isasagawa na lamang tuwing gabi para mabawasan ang pagsisikip sa daloy ng trapiko. Pulso at balita. O at least ito nakikita ho natin na meron talagang plano. Iniiwas nila dun ho sa mga rush hour pagkatapos ho ng holiday break tuwing gabi na lang. Hindi ho katulad ng mga yung original ho na plano noon na 2 taong puspusan, mantakin ho na 2 taong puspusan na gagawin mong pasakit doon sa mga motorista. Ang kahabaan ng headset, talagang yan ho ang pangunahing ruta ng ating pong mga pumapasok sa trabaho sa estudyante, yung mga bumibiyahe patungo ng probinsya. Kaya ho, mas mainam itong naging desisyon ito ng DPWH ngayong holiday break natin ho simulan. At yung pagbabakbak, so kumbaga double time, sige 24 oras tayo. Siyempre yun ng mga trabahador dito, kahit sabihin natin holiday season, siyempre may palagay ko compensated naman po itong ating mga manggagawa dyan. Pulso at balita. Lumiit pati from 17 billion pesos, eto naging 6 billion na lamang daw. Yun ang kanilang gagastusin. Siyempre, maingat sila ngayon dahil doon sa mga napaulat na flood control projects. Ito, infrastructure projects to. Alam niyo naman, pagdating ko sa infrastructure projects, napakalapit po sa tukso ng corruption yan. Maniwala kayo. Pulso at balita. Pero at least ngayon, ginagarantayan po ng kalihim ng Department of Public Works and Highways na sisiguraduhin at pipilitin nila na wala akong makikitang o masisilip na anumang corruption dito. Pulso at balita. Ay, sandali muna sa ating mga katropa, sina Wilson Baldosa Basaliso. Andiyan nakatutok na rin dito sa ating patuloy na pag-usad ng ating pulso at balita. And of course, JR Pangilinan mula dyan sa Tagulod, Candaba, Pampanga. Good morning po sa ating mga katropa. Kuya Nick, nakatutok ko sila with Kuya Rick Ramos dito sa ating patuloy na pag-usad ng pulso at balita. Kumusta ang ating mga kabalen sa Tagulod, Candaba, Pampanga? Pulso at balita. Bigla ko tuloy na-miss yung buro at saka yung nilagang okra plus inihaw na dalag or kaya hito. Talaga naman. Pulso at balita. Babalik ko kami na ron, Angeles, sa ikalawang bahagi o ikalawang oras ng ating pulso at balita. Samantala, meron lamang ko kaming ilang mga obligasyon pa din. Ito ang DWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Balik ko tayo sa ating pulso at balita. 2.2 minuto makalipas so ay 7 ng umaga. Samantala sa baging po ito, atid namin sa inyo ang magiging taya ng ating panahon sa mga susunod na oras at araw. At least medyo wala na mga pag-ulan. Parang gusto magpakita ho ng haring araw. Kaya lang tingnan natin yung sinasabi ho na low pressure area na maaari ho namang magbigay ng mga pag-ulan sa susunod ho na linggo ng Kapaskuhan. Nariyan natin ang katropa si Sergeant Jessa C. Cuenca mula sa Weather Center mismo ng ating Philippine Air Force sa ilalim po ng 900 Air Force Weather Group o Weather Center Climatology and Weather Forecasting Department. Alamin po natin ang kanilang update sa magiging taya ng ating panahon. Go! Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang magiging lagay at taya ng panahon ngayong Webes at sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyan, naasahan natin ang patuloy na pag-iral ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ dito sa may
timog bahagi ng Mindanao maging sa Palawan. Samantalang northeast monsoon o hanging amihan naman ang aasahan natin patuloy na iiral at makakaapekto dito sa northern at central Luzon. Sa ibang nalalabing bahagi ng ating bansa, aasahan din natin ng patuloy na pag-iral ng easterlies o mainit na hanging nagmumula sa dagat Pasipiko. Asahan nga natin ngayong araw, dulot nga ng easterlies, patuloy ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog, particular yan dito sa may Bicol region, maging sa northern at eastern Samar. Samantalang dulot naman ng northeast monsoon o hanging amihan, naasahan naman natin ng patuloy na maulap na kalangitan na may mahihinang pagulan, particular yan dito sa Cagayan Valley, ganoon na rin sa Apayao, maging sa Kalinga, sa Mountain Province, sa Ifugao, ganoon na rin sa Aurora at sa Quezon. Samantalang dito sa Metro Manila at iba nalalabing bahagi ng Luzon, maliban na lang dito sa Palawan, at ganoon na rin sa iba nalalabing bahagi ng Visayas, aasahan naman natin ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, ngunit may mga posibilidad pa rin yan ng mga pulupulong pag-ulan na kung minsan may pagkidlat at pagkulog. Dito naman sa Palawan, dulot ka ng ITCC, maging dito sa Mindanao, particular yan dito sa may Caraga, sa Davao Region, sa Sarangani, sa southern portion ng Cotabato, maging sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, aasahan natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa ibang nalalabing bahagi ng Mindanao, aasahan naman natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, ngunit di rin natin inaalis sa mga posibilidad ng mga pulupulong pag-ulan na kung minsan ay may pagkidlat at pagkulog. At para naman sa flight level wind chart, kung ating mapapansin, at 2,500 feet and 5,000 feet flight level, magiging dominante pa rin ang northeast monsoon, malalakas sa bugso ng hangin na umaabot hanggang 60 knots. Samantalang dito sa 10,000 flight level, aasahan naman natin particular sa may southern portion ng Luzon, sa Visayas at sa Mindanao, ang hangin ay magmumula sa easterlies kung saan ito ay aasahan din natin ang malalakas na bugso na umaabot pa rin hanggang 60 knots, particular sa may silangang bahagi. Dito naman sa 18,000 feet flight level, bahagyang humina ng hangin, variable winds, particular dito sa malaking bahagi ng Luzon, ganoon na rin sa Visayas at dito sa Mindanao, aasahan naman natin galing sa easterlies at aasahan natin na ito ay umaabot hanggang 20 to 30 knots. At para naman sa magiging impact sa flight operation, naasahan natin dito sa Northern Luzon ang strong northeast winds at mountain waves activity at magiging impact na nito sa flying operation. Asahan pa rin natin ang severe turbulence at ganoon na rin ang mga crosswinds and possible wind shear in approach and departure. Samantalang dito naman sa Central Luzon, naasahan pa rin natin ang malalakas sa bugso din ng northeast winds at ganoon na rin ang low-level wind shear at ang magiging impact dito sa flying operation. Asahan natin ang difficult dito sa take-off at dulot ito ng crosswind. Samantalang dito naman sa NCR, maging sa Calabarzon, aasahan din natin ang gusty ng northeast winds at ang magiging impact dito sa flying operation. Asahan din natin ang crosswinds, limitation on primary runways, and approach instability. Samantalang dito naman sa Mimaropa, aasahan naman natin ang magiging wind hazards. Asahan pa rin natin ang strong northeast winds over dito sa may seas and coastal areas at ang magiging impact naman nito sa flying operation. Asahan pa rin natin ang turbulence and possible suspension on visual flight rules flights. Samantalang dito naman sa may Bicol region, asahan natin ang convergence winds at magiging impact nito sa flying operation ay low-level turbulence at ganoon na rin sa delay in small aircraft operations. Samantalang sa Visayas area, asahan na natin ang magiging main hazards ay moderate northeast to easterly winds at ang magiging impact nito sa flying operation ay occasional turbulence at dito sa Mindanao, asahan naman natin ang magiging main hazards ay light to moderate winds, mostly is coming from easterlies at ang magiging impact nito ay minimal wind hazard. Para naman sa ating astronomical information, ang araw ay sumikat kanina 0615 at asahan nating lulubog sa ganap na 1731 at para sa ating moon illumination, meron tayong 3% decreasing. At yan ang latest update natin sa weather. Para manatiling updated sa lagay at taya ng panahon, i-follow lamang ang Air Force Weather Center sa aming mga social media accounts. At sa ngalan ng aming commanding officer na si Colonel Alvin Jan Pugador, Philippine Air Force General Staff Corps, and Staff Sergeant Jessa C. Cuenca, Weather Broadcaster ng Air Force Weather Center. Muli magandang umaga, Pilipinas. Thank you very much sa ulat na yan na ating katropang si Sergeant Jessa C. Cuenca. Mula ho yan dyan sa Weather Center
ng 900 Air Force Weather Group doon sa kanilang Climatology and Weather Forecasting Department. Pinumunuan po yan ng kanilang buting Group Commander si Colonel Alvin Jan Q. Gador, Philippine Air Force, GSC. Pulso at balita. Leon Echevarria, Davao ng bansang Canada, andyan ho, nakatutok na rin dito sa patuloy na pag-usad po ng ating pulso at balita. Nasa ikalawang oras tayo na ating 2 oras na balitaan dito sa ating pulso at balita, and sa bahagi ito at doon namin sa inyo siyempre mga malalaking balita pa rin plus yung ulat ng ating mga katropa sa labas ng himpilan, and yun hong ating gagawin pakikipag-ugnayan sa mga taong nasa likod ng mga balita, partikular dito sa hanay ng ating Armed Forces of the Philippines. Pulso at balita. Siyam na minuto na ho makalipas ang alas 7 ng umaga, samantala bahagi ho ng ating bit-bit ng mga malalaking balita ngayon pong umagang ito ng Webes dito sa ating patuloy na pag-usad pa ng ating pulso at balita. Pulso at balita. Dumako na ho muna tayo. Doon ho sa ating gagawin pakikipag-ugnayan, kaugnay po ito doon sa ito daw yung tinatawag na o tinagurian na pinakamalaki, the largest NPA kasi or pinakamalaki yung imbakan o taguan ng mga armas na mga rebelding New People's Army dyan po naman sa Bicol Region, at ito ho ay nadiskubre kung saan po na-recover yung mga nilalaman nito na napakarami hong mga malalaking armas ng mga komunista na kanila hong itinago. Joint operation po ito. Magkasama rito yung mga tropa ho ng ating 9th Infantry Division. Meron din tropa ng ating 2nd Infantry Division kasi meron silang boundary ho dun sa ng kanilang area of responsibility. Plus, yung ulat din o yung pwersa din ng ating kapulisan dyan po sa Bicol Region. Minabuti ko natin mga kaugnayan, ito si Major Frank Roldan para alamin ang kabuang kwento dito naman sa matagumpay na operasyong ito. Magandang umaga po, Major Frank Roldan. Nick Lipana Echevarria po, live tayo dito sa ating pulso at balita sa DWWD Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Sir? Sir Nick, sa bumubuo ng iyong programa at sa lahat ng ating mga masugid na taga-subaybay, magandang umaga po sa ating lahat. Yes sir, spokesperson po ito ng ating ng 9th Infantry Division na may sakop po dun sa lugar. So alamin lamang po namin yung kwento. Joint operation po ito ng may mga kasama po ng tropa ng ating 2nd Infantry Division saka 9th Infantry Division plus yung tropa ng PNP, ano po? Tama po kayo sir. Sa isinagawang pinag-isang pwersa ng na operasyon ng 42nd Infantry Battalion, 16th Infantry Battalion at ang mga kasama natin sa PNP ay matagumpay nga na nadiskubre yung 45 na matataas na kalibre ng baril. Ulitin ko lang, 45 mga baril ang nakuha ng mga tropa natin kahapon at nung nakalipas na araw dito sa bahagi ng Barangay Ixiban ng Labo, Camarines Norte. Ito'y ayon sa ating mga intelligence unit ay pagmamayari ito ng Sub-Regional Committee 1 ng Bicol Regional Party Committee. At tinatago nila doon sa boundary, Sir Nick, yung mga natitira nilang armas or yung mga sobra nilang armas. Nang sa ganun ay mahirapan tayong ma-detect kasi iisipin natin na ano na yan, part na ng kabilang unit yan. Ang kagandahan nito, anytime pwede kaming mag-collaborate ng 2nd Infantry Division at ng PNP para ma-aksyonan yung mga impormasyon na pumapasok. Alam mo, Sir Nick, napakarami na ng impormasyon ang pumapasok sa amin at ipinoproseso po natin ito gamit yung ating mga former rebels. At kamakailan lang, kung naaalala nyo po, yung na-aresto dyan sa Calamba, yung kanilang sub-regional committee na leader, si Edel Llanes alias Paeng, ay may mga may mga impormasyon din na nag-lead dyan sa pagkakatuklas ng mga nasabing armas, Sir Nick. So, ibig sabihin, yung may kaugnayan dun sa mga nahukay ninyong pagkakaraming armas na yan, yun yung pagka-aresto dun sa
leader ng New People's Army din sa Laguna. Tama po kayo. Bagamat general location yung kanyang pagkakaalam, ay Okay. pinumpirma niya na meron silang mga higit 5 po pa nga yung pagkakabanggit na mga firearms na nariyan nakatago. At kami naman ay nag-conduct ng validation sa ibang mga sources at nung puntahan nga ng ating mga tropa ay tumpak nandun yan sa ang unang na-recover dito, Sir Nick, sa isang lokasyon ay yung 26 na Okay. M14 rifle habang isinasagawa nila yung pag-recover ng mga baril, meron na namang walk-in informant na nagkukumpirma na alam niya kung nasaan yung isa pang taguan nila ng armas. At yun ay hindi na nag-aksaya ng panahon yung ating mga tropa at agad na nilang pinuntahan. Bagamat hindi sila na-enkwentro, Sir Nick, ang naging kalaban nila yung pagod, puyat, gutom at uhaw. Dahil hindi sila nag-aksaya ng panahon at sa pangambang baka maunahan silang makuha or mailipat yung baril na itinuturo ng walk-in informant. Yung 26 yata na mga na-recover, parang doon yata kasama yung mga tropa ng second ID, tama ba? Parehas, Sir Nick. Parehas silang okay. joint kasi sila na yung nandun. Nagtuloy-tuloy na. Nagtuloy-tuloy na. Hindi na tayo nagdala doon ng mga fresh legs. Okay. Talagang sila na mismo kasi ang distansya niya ay nasa 5 kilometro yung layo. Pero yung 5 kilometro, Sir Nick, pagdating sa bundok niyan, uphill, downhill, tapos yung Lakad lang yan. yung terrain, opo. Tapos nandyan pa yung danger na yung possibility na merong kalaban, kaya nagtataktikal pa rin po sila. Oo. Paano ho ninyo binaba? Pagkarami-rami niyan, ng mga sundalo, binitbit nila? Pag ganyan, sir, pag ganyang mga accomplishmento ang idadala mo, parang hindi yan mabigat eh. Oo. Excited ka na magdala niyan at ganadong-ganado ka na magdala niyan pababa. At lalo na nariyan na yung sa kasaysayan ng aming kampanya dito sa 2nd Infantry Division. Yan lang yung naalala ko na pinakamalaking recovery natin ng mga arms cache. At saka nakikita ko dito sa video hanggang nag-uusap tayo, parang hindi naman ganun kalalim yung pagkakabaon yata, Kagaya po ng mga typical nila ng mga taguan na naglalagay sila ng plastic drum tapos inilulubog nila sa lupa tsaka nila nilalak. Minsan nilalagyan nila ng mga kalburo or mga uling para ma-preserve yung mga metal parts. Ay ginagawa po nila yan. Minsan naman po yung mga use oil ang ginagamit. Ang pinag-usapan natin dito, binabanggit mo pa lang is yung mga armas, yung mga balat, mga magazines, nakikita ko dito sa video, meron din. Opo, meron ding nasa around 2,500 na mga assorted ammunition at around 100 naman na mga magazines. Meron pang mga anti-personnel mines, Sir Nick. May pampasabog pa rin. So, yun ang delikado, Opo. Oo. So, anong indikasyon nito? Anong ibig sabihin nito? Na yung ganyang karaming armas na mga rebelding New People's Army, sa halip na gamitin nila, bakit nangakabaon? Opo, malinaw po 'yan na na indikasyon na wala na silang tao. Wala nang humawak ng armas, nahihirapan na sila ng mag-recruit sa komunidad dahil yung mga lugar na dati nilang kontrolado, dating may malawak na masa sila ay hindi na nila mabola kasi kinandakan na rin po natin ng community support program at naipaliwanag na natin sa komunidad yung piligrong dulot na pagsuporta nila sa CPP, NPA, NDF. At sa mga sunod-sunod po na mga operasyon ng ating mga kasundaluhan at kapulisan na mamatay sa enkwentro, yung iba po ay naaresto, yung karamihan naman po sa kanila ay nagsusurrender, Sir Nick. At yung iilan, lalo na yung mga leader, naglalaylo, umaalis na lang sila ng basta, lalo pag may kaso. Mantakin ho rin yung pagkamaraming mga armas na yan, mga high-powered yan, pagkatapos yung mga napakaraming bala na yan, kung yan ay napasa kamay at nagamit po doon sa mga masasamang gawain, ang dami hong magiging maapektuhan yan. Lalo ngayon, magpapasko. Tama po kayo. Sa bawat bilang ng baril na yan, merong
pamilya tayong naisalba, meron tayong kababayan na nailayo sa karahasan sa pagkaka-recover po natin yan. Sa nakikita ko sa itsura ng mga baril, mukhang medyo nabaon lang pero mukhang mga maaayos pa, no? Normal yan, Sir Nick, pag tinatago na ganyan, nagkakaroon ng mga konting kalawang, nag-iba yung kulay. Pero pag yan ay nilinis, operational pa lahat yan, Sir Nick. I see. So, saan nag-umpisa yun hong mga information ninyo, yung operasyon dito sa nangyari pong matagumpay na operasyon ito? Kagaya ng sinabi ko, sunod-sunod na, naghalo-halo na. At yung mga impormasyon na yon, sinasabi natin lahat welcome eh. May mga galing sa walk-in informant, meron galing sa mga asset natin, meron galing din doon sa nakumpirma natin, mula doon sa nahuli natin sa Calamba na sub-regional committee. Pinagdudugtong po natin yon at hinahanapan natin ang paraan para ma-pinpoint natin kung nasaan talaga yung location. Yung pangalawang butas ay na yon, kumbaga na-pinpoint na yan sa tulong ng walk-in informant. Kaya nagpapasalamat tayo doon sa ating mga kababayan na sumusuporta doon sa ating kampanya laban sa insurensiya para tuluyan na itong matuldukan. So, kumbaga, pinapakita ko dito sa operasyong ito, yung inyong tiyaga, yung pagiging, yung determinasyon po ng ating mga tropa na talagang, kumbaga, kung paano ninyo pinagtagni-tagni itong napakaraming mga impormasyon hanggang sa mabuo ninyo at malocate itong mga nakatagong armas na ito. Tama po kayo. Tumpak yung inyong analysis, sir. Ano po ang palagay ko, inspired niyo ng ating mga tropa dahil tsak matutuwa ang ating commander po ng 19th Infantry Division sa operasyong ito. Ang maririnig mo dyan sa video, Sir Nick, mababaw lang talaga ang kaligayahan ng tropa. Ang sabi ng tropa ay breakthrough daw. Ibig sabihin ng breakthrough sa mga sundalo. Mahaba ang bakasyon niya, parang alam ko yan Makakapag-live sila ng Christmas at New Year. Ang sabi naman ng ating commander ay ibibigay natin yung mga karampatang recognition at mga awards para sa kanila at reward na rin dahil dun sa kanilang accomplishmento. Kumbaga, tingnan mo naman ang kasiyahan natin mga kasundaluan, yung makauwi lang na makapiling sa mahaba-habang panahon yung kanilang mga pamilya, Tama po kayo. At talagang para sa bayan yung kanilang tinatrabaho Totoo nga naman, paano ba magdiriwang ngayon ang Kapaskuhan ng mga sundalo ng ating 9th Infantry Division? Palagay ko ngayon, lalo yan. Ang sunod-sunod ng mga malalaking operasyon ninyo, ang matagumpay na operasyon. Ito, Sir Nick, ito naman ang ina-assure namin sa mga kababayan naming Bicolano na magpapatuloy yung aming offensive mode ang 9th Infantry Division ngayon. At talagang babantayan namin ang lalo na yung mga liblib ng mga komunidad nang sa ganoon ay malaya at masaya silang makapagdiriwang ng Pasko at manigong bagong taon. Teka, pahabol ko lang. Kasi pagkarami-rami niya mga na-recover ninyo mga armas na yan, ang tanong ko ngayon, meron bang mabebenepisyuhan nung firearms remuneration dun sa mga nagturo ng mga nakatagong yan? Part yan, sir. Part yan sa aasikasuhin natin. Kasi kagaya nga ng sinabi ko, hindi lang isa yung madami kasi, galingan ng information natin. Marami yung nagpapaabot ng mga impormasyon kung tayo pinoproseso lang ng ating intel units. Kaya nagpapasalamat din tayo sa galing at dedikasyon ng ating mga intel operatives. Napakahusay nilang mag-analyze ng mga situation, ng mga information na dumating at talagang around the clock din po silang nagtatrabaho, sir. So, kumbaga, ano bang reaction po ng 9th Infantry Division dun ho sa unilateral ceasefire ng CPP? Aba, sir, kung kami ang tatanungin, hindi namin nire-recommenda yan sa higher headquarters. Kasi alam naman natin na gagamitin lang nila yan para makapagpatay
para makapag-reorganize, makapagsagawa ng mga plano, bibisitahin nila yung mga lugar na hindi na nila napupuntahan dahil na co-op or na-redirect na natin. At ilang ceasefire na ba ang binayolate nila na wala silang sinusunod. Minsan ceasefire tatambangan nila yung mga kasundaluhan dyan na papauwi sana para magpunta sa kanilang mga pamilya. Kaya hindi na tayo susuporta sa ganyan, Sir Nick, at we will keep them on the run sa mga panahong ito. Kitang-kita naman na naghihingalo na yung kanilang persa at kailangan nilang huminga ng konti. Kaya gagamitin nila yung taktika na yan at kung kaya hindi natin susuportahan yan, Sir. Oh, and besides, kung halimbawang magsisis parang mag-uusap, hindi mo alam kung sino kakausapin mo sa kanila kasi hindi mo na malaman kung sino ang leader nila, no? Correct. Mas maganda pa kung dito na lang localize na lang. Localize. At least madali pang magkakaintindihan. Katulad ng sinasabi mo na sila yung mga nagbabiolate. Dito sa sa parte ho ng dito sa ating miyembro ng Philippine Army dyan sa may Las Navas, Northern Samar, ang sinasabi ho, may mga naging paglabag na kaagad, mismo ang New People's Army ang lumabag doon sa kanilang idineklara na unilateral ceasefire doon sa kanilang ginawa na salakay sa mga tropa ng Philippine Army. Tama kayo. Wala din naman silang accountability, sir, kahit mag-violate sila. I see. Sir, maraming salamat po sa oras, sa mga impormasyon na binahagi ninyo dito sa ating Pulso at Balita. Any message from your end, sir? Yes, sir. Ulitin ko lang, nais namin pasalamatan yung mga nagpapaabot ng impormasyon sa amin. At tinitiyak namin, makatitiyak po kayo na aksyonan namin ang lahat ng impormasyong inyong ipinaabot. At itinitiyak din po namin na iingatan namin ang inyong pagkakakilanlan nang sa ganon kayo po ay hindi malalagay sa peligro at ma-attain natin yung ating misyong tuldukan na yung insurensiya dito sa ating rehiyon. Mukhang yan yung indikasyon na talagang nagtatapos na ang insurgency dyan sa Bicol region. Thank you very much, sir. Mag-iingat po kayo. Thank you, sir. Si Major Frank Roldan, ang Chief ng Division Public Affairs Office po ng ating 9th Infantry Division. Ang ating pong kaugnay doon po sa matagumpay na operasyon ng joint operation po ito. Mga tropa ng 2nd ID at saka po ng 9th Infantry Division plus yun atin ng PNP dyan po sa Bicol region. Kita nyo na, kapag talagang sama-sama tayo, ang gaang ng operasyon. Pulso at Balita. Alas 7:26 ang ating oras sa ating mga katropa si Ella Mercado. Andiyan nakatutok na rin. And good morning ang kanyang bati. Reyna Lipana Echevarria malaw dyan sa Atmon, sa Santa Maria, Bulacan, ang aming pong nanay. Kasama na rin natin dito sa patuloy na pag-usad natin mga balita sa Pulso at Balita. Mag-iingat po kayo palagi. And Joel Barameda, magandang umaga daw po sa ating mga katropa sa buong staff ng AFP Radio DWWD, ang One Gun Pilipinas, taos puso na sumusuporta sa AFP Radio at sa buong sandatang lakas ng Pilipinas. Magandang umaga rin sa aming group leaders, admin, si Corex Man at sa kanilang group president, si Asher Maginang. At sa kanilang NCR chapter leader Marco Ualday. Mabuhay daw po ang One Gun Pilipinas. Together we grow and together we care. Pulso at Balita. Tama naman yung atin nung ginagawang pakikipag-ugnayan, yung ginawang pakikipag-ugnayan kay Major Roldano kasi nabanggit niya paano ka na makikipag-ceasefire dito sa New People's Army. Sila mismo yung lumalabag ilang beses na lumalabag doon sa kanilang mga ceasefire. Habang nagsi-ceasefire sila umaatake, nagre-recruit. Yun yung palagi na lang ginagawa ngayon wala na nga yan, hindi na pinapansin niya ng ating AFP. Tsaka kita mo, watak na yung grupo. Mga, kumbaga sa tela, ritaso na lang itong inahabol nito para tuluyan na matuldukan ng insurgency. Paano ka pa naman nga makikipag-ceasefire nga naman, And of course, yung ginawa nilang ceasefire niya, kaya yun dinesisyon na nila na sila lang unilateral. Kasi alam mo nila, pagtatawanan lang sila dito ng gobyerno sa hinihingi nilang ceasefire. Pulso at Balita. Una-una,
Sino kakausapin mo? Watak-watak nga at napakaliit na lang nito. Watak-watak ko yan Paano mo i-compress yan? Sino ba ang leader ho nila ngayon tumatayo? Ganun ang nangyayari. Kaya talagang malabo na. Plus, ito pa yung nangyari. Yung nabanggit natin kanina. Mismo ang New People's Army ho ang lumabag dito sa kanilang recent declaration ng unilateral ceasefire. Pulso at balita. Ito ang sinabi ho natin Philippine Army na mismong itong communist terrorist group na CPP-NPA ang mismong lumabag doon sa kanilang idineklara na unilateral Christmas ceasefire matapos na ang mga miyembro nito ay paputukan o mano. Itong isang grupo ng ating itong isang grupo na nagsasagawa ng community peace work diyan po sa Las Navas, Northern Samar noong Monday. Lunes lang, December 15. Sabi ni Lieutenant Colonel Ricky James Rosalejos na siya commander ng 19th Infantry Battalion. Naganap po ang insidente bandang alas 4:45 po ng hapon habang itong mga tropa ng ating pamahalaan kasama ang ilang mga opisyal ng barangay Paco patungo ang mga ito sa barangay Poponton para sa isang peace-related activity nang sila ho ay biglang paulan na lang ng bala nitong mga rebeldeng New People's Army. Nasaan ho ang ceasefire na inyong sinasabi? Magdedeklara kayo ng unilateral ceasefire, hindi nyo naman pala kontrolado ito ho mga natitira pa ninyong mga remnants, yung natitira pa ninyong mga kasapi. Paano ho kayo susundan doon ho sa inyong ceasefire? Ang sa inyo is declaration lang, pero sa gawa wala Pulso at balita. Mabuti na lamang ho at doon sa isinagawang pamamaril niya ng mga miyembro ng New People's Army, wala hong iniulat na nasugatan doon ho sa mga tropa ng ating 19th Infantry Battalion plus yung mga opisyal ng barangay Paco. Yun lang, medyo na-stress yung mga opisyal ng mga barangay doon po sa insidente. At siyempre, ang ating mga tropa medyo muling, kumbaga, lalong napagtibay yung kanilang pag-aaninlangan doon po sa katapatan noong deklarasyon ng Christmas ceasefire nito hong mga rebelding New People's Army. Yun daw hong mga namaril ang sinasabi mga miyembro ng Sub-Regional Guerrilla Unit ng Sub-Regional Committee Emporium sa ilalim po ng Eastern Visayas Regional Party Committee. And doon sa nangyaring pamamaril niyan, nakarecover naman yung ating mga tropa ng M16 rifle, isa, at 2 magasinso, 37 mga bala ng 5.56mm ammunition kasunod po ng nangyaring insidente niyan. Noong December 15, bago pa ho mag-December 15, itong CPP-NPA Central Committee nag-anunsyo ng 4 na araw na ceasefire. Yung isa ho, mula December 25 hanggang 2026. December 25 hanggang December 26. And then yung isa naman, December 31, 2025 hanggang January 1 ng 2026. Kasi maglilipat taon na yun yun ang inihayag nila na na unilateral ceasefire. Ito, December 15, December 18 pa lamang ho tayo ngayon. Bago ho mag-December 15, ilang araw pa lamang ho yung kanilang deklarasyon ng unilateral ceasefire, eto na ho yung kanilang ipinakitang tahasang paglabag sa kanila mismong sariling deklarasyon. Pulso at balita. Kung mismo yung inyong sariling deklarasyon ay hindi ninyo sinusunod, nilalabag ninyo, how much more, nasusunod kayo doon sa mga talagang provision o mapagkakasundo sa ceasefire. So, hindi na ho nakapagtataka kasi yung mga nakaraan, ganun din naman ang ginagawa nila. Parang nilalaro lang nila ang ating gobyerno. Pero, not today. Pulso at balita. Parang huling nagkaroon ho ng kailan ba huling nagkaroon? Matagal na ito. Hindi lang ho ito yung unang pagkakataon na inisnab ng ating gobyerno. Yan hong ceasefire. Kasi nga,
dala na bandal na ho ang ating gobyerno dun ho sa kasinungalingan. Ano? At pagbabalat kayo o sa mga propaganda ho ng makakaliwa. Kasi ginagamit ho nilang propaganda yan para ho sila makapag-recruit pati. So habang may ceasefire, nagre-recruit, patuloy pa rin sa pag-atake sa mga tropa ng pamahalaan. Kaya ngayon, kapag sila nagdedeklara ng ceasefire, hindi ninyo na nahalata yung deklarasyon nila, bigla sarili na lang nila. Kasi paano sila mag-aalok ng ceasefire? Dati noon nag-aalok yan, nag-uusap. Paano sila ngayon mag-aalok ng ceasefire? Papatawa kayo kasi ilan na lang kayong grupo, watak-watak pa. Pagkatapos, hindi nyo alam kung sino ang kakatawan sa inyo para makausap. Wala na ho kayong control pati sa inyong mga miyembro. Paano kayo hingi ng ceasefire kayong ang mga tao wala na suporta, ang masa wala na ho sa inyo? Magkakaroon kayo ngayon ng mas matagalang ceasefire. Ito ang mas maganda. Pang matagalang ceasefire, mas maganda sumuko na lang ho kayo. Yan, pang matagalang ceasefire. Wala na ho maraming usapan. May benepisyo pa kayo. Pulso at balita. Ay, congratulations daw, sabi yun ni Delet Habagat. Doon ho sa pagkakadiscover sa mga nakatagong armas na yan. Congratulations daw po and keep safe and God bless. Sabi po Sandali lang ho, may ulat ang ating katropan sa El Mercado. 2 katao arestado sa buy-bust operation sa lungsod ng Marikina. Detalye niya na kay El Mercado, standby. El Mercado, please come in. Maraming salamat katropa. Nahaharap sa kasong pagtutulak at pagdadala ng illegal drugs sa ilalim ng Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act Law of 2002 ang 2 drug suspect matapos na maaresto sa isang buy-bust operation sa Barangay Parang, Marikina City. Kinilala ang mga inarestong sina alias Bin, 25 anyos at alias Mike, 33 anyos na nakumpiskahan ng may kabuang 25 gramo ng suspected shabu katumbas ng halagang 170,000 piso. Nasa custodial facility ng Marikina City Police ang mga naaresto makaraang isa ilalim sa inquest proceedings. Ako naman ang inyong katropang Ella Mercado para sa DWDR versus Radio Boses ng Kawal Pilipino. Thank you very much sa ating katropang si Ella Mercado. Alas 7:36 ang ating oras. Balik tayo kagad dito sa ating pulso at balita o ilan po sa ating mga malalaking balita ngayong umaga. Ito si Atong Ang. Nako, meron po akong kasama na 10 iba pa. Hindi lang yata 10, 30. 30 iba pa. Malapit na raw maaresto bago magpasko. Pulso at balita. Nako, mukhang magpapasko sa kulungan, Ipinayag ho ni DILG Secretary John V. Cremulya na inaasahan nung lalabas na warrant of arrest laban ho sa negosyanteng si Atong Ang. Sa isang panayam, sinabi nitong si Cremulya na magiging abala ang mga otoridad bago daw magpasko dahil inaasahan po ang pag-aresto kay Ang at sa mahigit 30 iba pa at posible umanong lumabas ang warrant anumang oras mula po ngayon. Ito ay may kaugnay sa kaso ng mga nawawalan sa bungero. Ano kay Remulya, meron nung mga solid umanong ebidensya ang gobyerno na hawak-hawak laban kay Ang. Itinuturong din na umano itong armed and dangerous kaya magiging iba ang pamamaraan ng kanilang gagawing pag-aresto dito kay Ang. Si Ang ang iniugnay ho sa mga nawawalang sabungero ni Julie Dondon Patidongan, dating Chief of Security sa farm at mga sabungan nitong si Atong Ang. Ayon pa kay Patidongan, patay na umano ang lahat ng mga nawawalang sabungero na pinaghanap at itinapon daw dyan sa Taal Lake sa Batangas. Pulso at balita. Kaya pala sa sarap ng mga isda doon.
Hindi. Joke lang yan. Ano? Yung mga, ano ba isda na, tawilis yata yung nahuli lang dyan sa Taal Lake. Alam niyo ba na lumabas yung isyong yan? Bumagal ang benta ng isda na nanggagaling ho dun sa Taal Lake. Pulso at balita. Sandali lang ho. Babalik kami ni Ron Angeles para sa ikalawang kamada ng ating mga balita dahil maaga ho kami maghatid ng ikalawang kamada kasi meron ho tayong susunod na programa mamaya at 8 o'clock. So before yun nung programa yon ay bibigyan ho natin sila ng liwi para magkaroon ng preparasyon. But in the meantime, para maibigay namin sa inyo ng buo ang ating ikalawang kamada ng mga balita plus yung ulat na sa pagbabalik ni Ella Mercado, sandali lang ho. Paalala lang kami sandali. Ito ang DWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 39 na minuto makalipas ang alas 7. Pulso at balita. Join me in this noblest of causes and we will succeed. Ang mga pangyayari ngayon, pag-uusapan, diringgin ang pulso ng mamamayan sa mga pangunahing balita upang ipabatid sa mga kinauukulan. Pulso at balita dito sa DWD. Pulso at balita. Araw tayo ngayon ng Huwebes, ika-18 tayo dito sa buwan ng Disyembre taong 2025. Welcome sa ikalawang kamada ho ng ating mga balita sa patuloy na pag-usad na ating pulso at balita. Sa bagong ito, tido namin sa inyo mga mabibilis at malalaman ng mga balita. And promise, purong-puro mga balita po ito, walang halong komersyal. Pulso at balita. Detalye ho kaagad ng ating ikalawang kamada ng mga balita. Inumpirma ni Senator Sherwin Gatchalian na maaaring maibalik ang bahagi po ng 45 billion pesos na tinapyas sa panukalang budget ng Department of Public Works and Highways sa 2026. Ayon ho kay Senator Gatchalian, hindi pa niya matiyak kung ang eksaktong halaga. Ngunit ang tiyak niya, hindi maibabalik ng buo ang 45 billion pesos sa DPWH budget. Konti lang, bahagi lang. Sa final reading ho, binawasan ng Senado ang panukalang 2026 budget ng DPWH sa 570.48 billion pesos mula ho sa 624.48 billion pesos. So binawasan ho ang budget 570.48 billion ho. Mula sa dating orihinal na 624.48 billion pesos na naaprobahan ng House sa General Appropriations Bill. Bagi pa natin ng bit-bit ng mga balita ngayong umaga, inutusan naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang lahat ng mga ahensya ng pambansang pamahalaan na magsagawa ng mga austerity measures. Austerity means pagtitipid para ho sa pagdiriwang ng Pasko at pagtatapos ng taon. Sa bisa ng kanyang kapangyarihan po, naglabas si Executive Secretary Ralph Recto ng Memorandum Circular 110 noong December 15 na nag-uutos sa lahat ng national government agencies at instrumentalities na magpatupad ng mas payak at maingat po ng selebrasyon ngayong holiday season. Saklaw din ang direktiba ang mga government-owned and controlled corporations at mga state universities at colleges. Habang kinikilala ang kanilang otonomiya, inihikayat din ng Malacanang ang mga local government units na ipatupad ang katulad do ng mga hakbang. Kaya bilang pakikisimpatya na rin natin doon sa mga kababayan natin na naging biktima ng mga malalakas na paglindol at mga pagbagyo, sunod-sunod doon na pagbagyo dito sa ating bansa. Pakita mo natin ng ating pakikiisa sa kanila. Samantala, opisyal na nilunsad ng Department of Transportation ang cashless payment option para sa EDSA busway. Sinabi ng DOTR na tatanggapin na ang bayad sa pamamagitan po ng GCash para sa mga biyahe sa EDSA carousel.
Tiniyako ni DOTR Secretary Giovanni Lopez na walang idadagdag na convenience fee sa mga bayad at mananatili po ang 20% discount para sa mga estudyante, persons with disability at mga senior citizens. Ayon kay Secretary Lopez, layunin po ng hakbang na gawing mas maginhawa at accessible ang pampublikong transportasyon para sa kanilang mga commuters. Pulso at balita. Sandali ho, nagbabalik ang ating katropa si Ella Mercado ay yung dohong bayan ng Lian sa lalawigan po ng Batangas. Deklarado na bilang insurgency free para ho dito sa yung SIPs na tinatawag. Alamin natin sa isang memorandum of understanding. Alamin natin ang kabuuan detalye niya kay Ella Mercado. Standby. Forces Radio. Si Ella Mercado nagbabalik para sa detalye. Go! Alas 7:44 ang ating oras. Babalikan ho natin mamaya ang ulat ni Ella Mercado. Samantalang ho naman na inilipat na ho sa Regional Trial Court ng Lapu-Lapu City ang dalawang kasong kriminal laban ho kay government contractor Sara Diskaya at ilang DPWH engineers. Ano kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, isinagawa ito alinsunod sa gabay ng mataas na hukuman. Itinalaga ho mga RTC bill o bilang special courts na umaawak ko ng anti-graft cases na mayroong kinalaman sa mga proyekto na pang-infrastruktura. Binanggit ng Supreme Court na pinalawig ng Republic Act No. 10660 o itong Act Strengthening Further the Functional and Structural Organization of the Sandigan Bayan ang jurisdiction ng RTCS upang saklawin ang mga kaso sa ilalim ng anti-graft law. Pulso at balita. Balikan natin ang ulat to na ating katropang si Ella Mercado. Hinggil ho naman sa pagkakadeklara bilang insurgency free itong bayan ng Lian dyan sa Batangas. Forces Radio. Ella Mercado, pasok. Maraming salamat katropa. Lumagda sa isang memorandum of understanding ang pamahalaang lokal ng Lian, Batangas. Katuwang ang iba't ibang law enforcement agencies matapos na ideklara ang pagkakaroon ng Stable Internal Peace and Security or SIPS. Ang lagdaan ay idinao sa mismong bayan ng Lian na dinaluhan ng Batangas Provincial Police Office, mga opisyal ng lokal na pamahalaan, Municipal Task Force to End Local Communist Armed Conflict, Philippine Coast Guard, Lian Fire Station, Department of the Interior and Local Government or DILG at 59th Infantry Battalion 2nd Infantry Division Philippine Army na siya ring nanguna sa validation report para sa bayan ng Lian kung saan walang naitalang anumang karahasan ng CPP-NPA sa loob ng nakalipas na isang taon. Bukod sa suportang ipinahayag ng Lian LGU, umaasa ang kanilang tanggapan na dahil sa pagkakaroon ng SIPS ay magtutuloy-tuloy ang pag-unlad ng kanilang bayan at katahimikan ng kanilang mga mamamayan. Ako naman ang inyong katropang Ella Mercado para sa DWWD Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat, Ella Mercado. Forces Radio. Balikan natin kaagad ng detalye pa ng ating mga bit-bit na balita dito sa patuloy na pag-usad na ating pulso at balita. Samantala sa ating pa mga danadalang balita, inanunsyo naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na magsisimula na ang gagawing rehabilitasyon sa kaba ng EDSA sa December 24 matapos itong masuspindi nitong Hunyo. Aniya ang initial repair works ay magsisimula mula alas 11 ng gabi ng December 24 hanggang alas 4 ng umaga ng Enero 5, 2026. Kasama rito ang 24/7 na mga road reblocking sa mga piling lugar at asphalt overlay ng busway lanes mula northbound at southbound ng Rojas Boulevard hanggang Orense. Gayunpaman ay kay Dizon ang bagong construction methodology ay mas kaunti ang abala sa trapiko dahil wala akong total lane na isasara. Pulso at balita. Bagay po natin bit-bit na mga balita ngayon pong umaga dito sa ating pulso at balita ikalawang kamada. Samantala naman,
Inaprubahan po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang hiling ng mga Transport Network Companies o TNC na ilipat sa December 19 ang implementasyon ng surge pricing cap para sa Transport Network Vehicle Services o itong tinatawag nating TNVS. Nabatid doon na nakatakda sana ipatupad kahapon December 17 yung surge pricing cap. Subalit agad doon na inaksyonan ng LTFRB chairperson na si Attorney Vigor D. Mendoza II ang mga reklamo ng pasahero at commuter group hinggil sa umano'y hindi makatwirang pagtataas ng pamasahe sa naturang uri po naman ng transportasyon. Pulso at balita. Pagi pa natin ng bitbit ng mga malalaking balita. Samantala, inirekomenda na ni Land Transportation Office o LTO Chief Marcos Lacanilao ang tuluyan ng pagbawi. Hindi lang pala suspension to, no? Tuluyan pagbawi po sa driver's license ng motoristang nag-viral matapos ng batukan at pagsalitaan ng masasama ang isang ama na nagkakariton dyan sa Antipolo City sa Rizal. Kahapon tinapos ng LTO ang pagdinig sa kaso kung saan kinumpiska ang lisensya ng motoristang kinilalang si Carlos Subong, kapatid doon ng aktres na si Pokwang. Ayon kay Lacanilao, malinaw sa viral video ang naging pang-abuso ng tsuper na nagsilbiyong matibay na basihan ng rekomendasyon para sa revocation ng kanyang lisensya. Pulso at balita. Kaya sana magsilbing aral, lesson sa atin hong mga motorista. Huwag niyong dadaanin sa init ng ulo. Pagka kayo nagmamaneho sa lansangan, dapat mahaba ang PC ninyo. Marami kayong baon na pasensya at hindi dapat mainit ang ulo kasi ang silakbo ng mga damdamin pwede magdulot ng inyong kapahamakan. At saka ba naman, ito ba naman nagtutulak ng kariton, patulan nyo pa. Para batukan mo yan sa harap ng anak na maliit yung bata. Kita mo yung ano nga tawag doon, yun ibibigay na trauma niyan doon sa bata na nakikita yung ama niya pinagsasalitaan, naririnig, pinagsasalitaan ng masasakit, pagkatapos babatukan mo sa harapan. Ikaw may anak ka rin, palagay ko naman na hindi mo gusto yung mangyari sa anak mo, yung makita ikaw ay binabatukan. Isa pa neto, may kapatid pala to ni Pokwang, but in fairness, si Pokwang humingi ng dispensa doon po sa ginawa ng kanyang kapatid. Hindi na dapat na pagka ang motorista mainit ang ulo, na sa bagyang kibot lang mananakit ka, yan talagang hindi dapat to na nasa kalye yan. Si Benji Greenberg, good morning, One Gun Pilipinas, Trevesia Chapter. Nakatutok din sila ngayon dito sa patuloy na pag-usad ng pulso at balita. Samantala, sa balita po naman, pangkabuhayan, inaprubahan ng Kamara ng mga kinatawan ang panukalang batas. Inaprubahan po ng mga kinatawan ng Kamara ang panukalang batas na nagpapalawig sa estate tax amnesty hanggang December 31, 2028. Sa plenary session, unanimous na inaprubahan ng lower chamber ang House Bill 6614 sa third and final reading. Pinapalawig din ang panukalang batas ang saklaw ng estate tax amnesty para sa mga ari-arian po ng mga namatay noong bago pa mag-December 31, 2024. Pinapayagan nito ang pagbabayad po sa pamamagitan ng installment sa loob ng 2 taon mula sa itinakdang petsa ng pagbabayad ng walang civil penalty o interest. Layunin po ng panukalang batas na bigyan ng mga taxpayer ng patas na pagkakataon na ayusin ang matagal ng obligasyon sa buwis, tulungan ng pagpapaluwag ng mga ari-arian at palawakin ang tax base. Sa kalusugan, nanawagan po si United Senior Citizens Party List Representative Milagros Aquino Magsaysay sa Department of the Interior and Local Government o DILG na utusan ang lahat ng mga lokal na pamahalaan na magbigay ng libreng flu vaccination para sa mga senior citizens. Ayon sa datos ay binahagi ng mambabatas ang flu ay sanhi ng 50 hanggang 70% ng mga hospitalization sa mga matatanda na umiidad 65 pataas. Binanggit din na Aquino Magsaysay na partikular na mahalaga ito para sa mga senior na may chronic conditions tulad ng diabetes, stroke o chronic kidney disease.
Pinaalalahanan nito ang publiko na ipagpatuloy ang pagsunod sa mga pangunahing health measures tulad doon ng pagtatakip ng bibig kapag umubo o bumabahing at magsuot ng face mask. Pulso at balita. Samantala sa ating pang mga balita sa entertainment, inihayag po ng SB19 na sila ay magiging headline performer ng Nye at the 5th ngayong taon sa Bonifacio Global City. Inanunsyo ng BGC na ang P-Pop Kings ang huling artist sa line-up ng mga performers para sa countdown event na gaganapin sa 5th Avenue sa BGC simula alas 7 ng gabi. Kasama sa iba pang mga performers sa pagdiriwang itong sina APL o Apple the App, parokya ni Edgar, Casey Tandingan, PJ Monterde, Jonel, itong Jonel, G22 at DJ Mars Miranda. Pulso at balita. Sa ibayong dagat ho naman, ipinahayag ni US President Donald Trump ang total at kompletong blockade sa lahat ho ng mga oil tanker na may sanctions na papasok o palabas ng Venezuela. Inakusahan ni Trump ang rehimen ni Nicolas Maduro na ginagamit ang kita mula sa langis upang pondohan ng drug terrorism, human trafficking, murder at kidnapping. Sinabi rin niya na ang mga Venezuelan nationals na dati nang pinadala sa US ay mabilis na naibabalik. Ang pahayag dumating kasabayan ng tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa habang patuloy na hinihingi ni Trump ang pagbibitiw ni Maduro sa kapangyarihan. Pulso at balita. At sa pangwakas ng balita, sa palakasan, pinuriho ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mahusay na laban ng UAAP Men's Basketball Final sa pagitan ng University of the Philippines at De La Salle University. Sa isang Facebook post, binati ni PBBM ang DLSU Green Archers sa kanilang pagkakapanalo sa UAAP Season 88 Men's Basketball Championship. Nagbigyan siya ng papuri sa alma mater ng Green Archers na nagtapos sa tradisyonal na sigaw na Hail, Hail Alma Mater. Sa panalong ito, umakit na sa kabuuan 11 championship ang mayroon ng DLSU sa UAAP Men's Basketball. Yan ang ating po mga balita ay tinampok dito sa ating Pulso at Balita ngayon pong araw na ito ng Webes. Alam po na ron Angeles sa Technical, Beta Nieta sa Production, Rob Suso ng Jason Bao sa aming News Department. Nag-iwan po ko sa inyo na isang magandang umaga kawal. Ako si Nick Lipana Echevarria. Mga maiinit na balita pupulsuhan sa Pulso at Balita, hosted by Nick Lipana Echevarria, tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 6 hanggang alas 8 ng umaga dito sa DWWD Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Ito ang DWWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.